So, good morning mga groomers. Again, this is Fritz Sinisa. I have here Sir Joseph Salazar, Black Mamba Line. So, we are here in Toril, Davao City. So, again mga groomers, thankful na nabigyan tayo ng time ni Sir. Grabe ka-busy to. Pero ito yung isa sa pinakasikat na groomer ng Ryuken at saka breeder na rin. So, again sir, first question is, when ka nag-start sa goldfish keeping? Nag-start ko way back 2020. So, around 4 years ago. Oh, Keeping lang yun. keeping lang. For sure. Oo. Keeping So, lang. Breeding. Keeping and breeding? Keeping and breeding. Yung iba kasi is, pang-keep lang, pang-anti-stress. Yung sa'yo, yung plan mo talaga is Breeding. mag-breed talaga. So, anong first na isda yung plan mo, sir, na i-breed? Uranda lover talaga ako. Tapos, pie lover din at the same time. So, nag-import. Kumuha ko ng import sa Cebu. Then, Okay. Import agad? Red white na Uranda. Rose Okay. tail. Rose tail. Sikat ang rose tail before. So, yun yung pinag-practicean mo or may idea ka na, sir, for breeding before ka nag-start sa keeping? Na-idea na kunti sa mga kaibigan. Okay. Oo. Good. Tapos yung dati, pero yung natural breeding. Yung dati pa, nung high school. So meron na talagang background for breeding ka talaga, sir. Hindi yung pumasok lang sa isip mo na, mag-breed kaya ako para may pang naman. Lover talaga at gusto talaga mag-breeding. So, rose tail Uranda first breeding mo, natural. Yes, cross sa Estrama na na Apache. Puro talaga import yung gusto mo talagang i-breed talaga para hindi Yes. sayang sa. Yes. So again, in short, genes talaga, sir. Maganda. Genetics talaga. So, after nung Uranda, sir, anong nangyari? Kasi, for sure, alam naman siguro ng iba or sa lahat, si sir is sikat talaga sa Ryuken. So, bakit naisipan mo mag-shift sa Ryuken? Medyo dumami na nag-market ng Uranda. Then, napansin ko sa mga show na yung Ryuken na kaliko is bihira. Okay. Oo. Para talagang red white, di ba? Oh. So, sabi ko nga, baka pwede nating i-level ang playing field. Gaya ng rancho dati, di ba? Sobrang red white. Tapos ngayon, lumalaban na ang mga kaliko. patas na ang kaliko. So, parang yun yung naging challenge sa akin. So, yung gamit mo na mga rayo, sir, is tatlo yung mo ngayon, di ba? Indo, NK, tapos MK. yung NK ko, dalawang line. Bali, na sila? Bali, dalawang family. Okay. At saka yung pangatlo is Yung Indo. yung Indo. So, ayaw kasi ni sir yung mag-mix-mix yung ba? Di ba, sir? Yung i-cross-cross or ano ba yung idea niyan, sir? Bakit tatlo na yung line na dinadala mo ngayon? Iniwasan natin yung inbreeding. Kasi okay lang mag-inbreeding pero may calculated risk yun. Yung hybrid Bygor nila bumababa, lumiliit yung size, yung growth nila. Maraming disadvantage para sa inbreeding. Yes, sir. Calculated risk talaga yan sa inbreeding. Yan. Ngayon ko lang nalaman mga groomers yung aside sa alam naman natin kung inbreeding mga maraming fault, pero ngayon alam ko na yung size yun, sir, yung hybrid Bygor nila. Okay. Yung size nila. Naapektuhan talaga. So, overall growth. Kaya kumukuha ka sa iba-ibang farm para yun yung infuse, ano ba yung tawag din, sir? Yun yung i-breed mo, pang-pairing. Yes. Hindi magkapatid. Hindi magkapatid. Yan. So, ngayon, sir, focus lang muna sa kaliko. Sa nakikita ko halos kaliko, mga kiring ganyan. Yes, sir. Focus lang muna. And then, wala ng Uranda. Wala ng Uranda. Monitor ko talaga yung drawing board natin sa genetics. Okay. Kasi kung mag-mix-mix na, baka mahirapan na tayo. Ang kasi ni sir, goal is talagang hindi naman i-perfect yung mga Ryuken, pero gusto niya i-focus talaga Ryuken lang. Yes. Para mapalabas talagang full potential ng mga Ryuken na Yes. makakompete naman ng mga high quality gaya ng mga import ba. Totoo. And of course, nakikita ko mga groomers and you can see later on the videos of the fish pang-import na talaga. Sikat na si Sir sa Ryuken, alam naman natin yan.
And sir, regarding sa sa breeding muna tayo, natural or hand breeding ka? Hand breeding ako dati. Ngayon nag-practice ako ng ng natural. Kasi yung timing ng natural, medyo hindi ko pa kabisado, pero meron akong napa-hatch ngayon, pero konti lang. Natural. Natural. Iba naman kasi yung iba, gusto nilang hand breeding para ubos talaga yung egg ng female. Pag cancer, pinapractice na naman niya yung natural. Anong nakikita mo sa natural breeding? Yung advantage ng natural breeding is pwede mo silang ma-schedule yung sequence ng breeding mo ba. Kasi kung hand breeding lang, unspawn, mag-ano ka sa kanila kung kailan sila mag-drop, tapos i-handspawn mo sila. Tapos kung natural breeding, at least magkaroon ka ng sequence ng breeding mo. So gusto mo, nakaplan na talaga anong buwan ka gusto magpa-breeding or ganyan? Yes sir, yan ang nakita ko ngayon kasi last year medyo nahirapan tayo kasi nag-drop sila ng November, tapos December and January medyo sobrang lamig, medyo maraming na damage, kaya ngayon gusto kong i-practice yung natural breeding para ma-schedule natin sila ng summer season. Gaya dalawang ngayon. drop lang. Oo. Okay. So, mas maganda, sir, mag-drop sila ngayon. Summer. Ngayon sana. Ngayon, dapat March, April para May and June, yung 2 months na mabilis nila, yun yung sensitive kasi. Prone sa kasi mga sakit-sakit. Lalo na pag umuulan, sir, no? Yan. Yes, pero sir. ngayon, may hatch ka. May hatch, konti. Sure. Konti lang. Konti. Pero sure na, meron yung abangan mga groomers. And again, gusto ko lang i-insert dito mga groomers, if ever you need any questions regarding on the prices, PM Sir Joseph Salazar, or meron ka bang Goldfish na ibang account? Wala sir, yung ko lang. Personal account talaga, yes. Direct na lang mga groomers. And again, sir, anong masasabi mo? Siyempre, ngayon, mga newbies natin is gustong mga quality na isda. So, any advisor regarding on the price, of course, kung bakit mahal? Yes, quality na fish talaga, mahal talaga sila kasi lalo na pag nag-groom na sila, kasi alam naman natin medyo mahal na rin yung pellets ngayon, yung pagkain, tapos yung bill natin tumataas. And of course, hindi natin kwentahin yung effort kasi passion man natin to. Okay, pwede. Kwentahin. Pero yung mga maintenance natin kailangan talaga kasi hindi man natin ma-achieve yung magandang isda kung hindi natin ibigay yung kailangan nila, yung facility, 'di ba? Totoo yan. So yun, kung hindi mo na kaya, hindi man kailangan import or sobrang mahal, marami naman tayong makunan na quality. Totoo na yan. Medyo mura. Dito sa Mindanao talaga mga groomers, para sa akin, marami talaga magaling na breeder dito. Yes. Hindi lang breeder, magaling na magkal. Experience talaga, sir, no, sa pagkaling. Kasi yes, kahit kaano ka kagaling mag-breeding, madali man lang mag-breeding. Pero if sakaling hindi ka medyo experience, medyo sayang ba, matatapon mo yung potential, instead na potential natapon, at saka yung naiwan, yung mga may mga fold, ganyan. So, experience talaga yung sir. But regarding sa grooming, sir, kasi si sir, of course, nakikita nyo naman, champion yan sa Ryuken. So, regarding on the groomer, sa grooming, anong ma-advise mo, sir? Any tips? Ang tips ko lang talaga, basic lang talaga. Sa grooming, mag-groom lang ito, sinabi ko na dati sa mga vlog. No? Kasi yung knowledge naman, pwede natin makuha kasi marami na tayong mga kaibigan na pwedeng magturo sa atin, no? Meron ng YouTube. And yung lang talaga, pag-groom, mag-stick tayo doon sa kaya ng time natin at saka yung budget. Kasi budget. Totoo talaga, sir. Kasi yung time kasi hindi mo yan yung parang kapital mo na hindi mo pwedeng ibalik. Yung time. Yung time. Kasi kung wala kang time, kahit maganda pa yung setup mo, maganda yung pagkain, yung mga enhancers mo, kompleto, pero kung wala kang time, wala din. Mahirap. Mahirap talaga. Kailangan kasi tutukan ni sir, no? Yes. Same lang. Sir, nagmamanok din kasi. So, same lang mga groomers. Kailangan talaga ng oras. And, of course, as Sir Salazar mentioned, money. Yes, money. Money. Talaga. Kasi,
Yung knowledge pwedeng i-share ng mga kaibigan natin pero walang mag-share sa atin ng pellets. Aside sa pellets, mahirap ba dito live, sir? Live food? Mahirap Oo, sa mahirap talaga yung live food. Jinsan pa rin. Jinsan pa talaga. Grabe talaga. Ang Jinsan sikat talaga sa... Pero sa DAP Chubby niya... Capital. Chubby Capital yung Jinsan. Pero yung DAP niya, sir, para sa mga fry, maraming supply ka. Marami sa naman Toril. supply. Sa Toril, marami. Sa ngayon, medyo dumami na kasi meron ng nag-culture si Sir Erwin. Oo, yan yung advantage sa inyo. Yes. Meron na nag-culture. Ayan, thank you din sa sa effort ni Sir Erwin at saka kasi mag-culture mga ka-groomers, medyo kailangan din ng oras at saka kailangan mo ng facility. Hindi ka makaproduce ng maraming fish keeper sa Davao, di ba, sir? Yes. So, again mga ka-groomers, walang shortcut sa hobby na ito. Lahat talaga may process at kailangan ng pera. Yes. Magastos kasi. Yung observation. Keen observation talaga kasi sabi nga ni Sir, walang shortcut. So, trust lang sa process, trust sa genes, yun. Sa breeders. Sa breeding din. Saka yung culling. Ako, heavy color kasi ako. Heavy color. Yung pag doubtful ako, tapo na. Okay. So, doon ako sa parang mapusuan ko talaga ito. Maganda talaga to in the future. Yes. Pero sir, regarding sa culling, sa isang buwan, ilan beses ka nagka-culling? Sa 3 beses. Sa isang buwan pa lang yan? Yes. Then, another month, culling na naman 2. before release? Yes, 2. Yun na yung final? Yes. So, 5, within 2 months, 5 times nagka-culling before release? Oo, kasi sa size na 4 to 5 inches cm, hindi mo matatawag na ano yan, potential. Potential talaga. Juvie pa kasi. Yes. Sobrang liit pa. So, pinapalaki mo talaga, sir. At saka, medyo yung may kulay na. Yes. Yung release mo. Para makita talaga ng worth it yung money nyo ba na binabayad. Meron din kumukuha ng juvie size kasi medyo mura-mura pa. Yun, pero in-explain ko sa kanila yung Hindi pa guaranteed yan, ha? Hindi pa guaranteed talaga. So, hindi yan matatawag for you, or hindi yan matatawag na show potential? Hindi. Groomable. Groomable lang. Kailangan pang i-groom. Kasi, iba kasi yung meron kasi ngayon, sir, groomable, looking for groomable, juvie size. So, anong masasabi niyo regarding sa groomable at saka sa potential, sir? Sa juvie size, meron naman talagang lalabas sa batch na potential talaga. Makita mo na talaga, nandun talaga yung mga qualities. Sa isang batch, meron talaga. Oo, meron talaga. Siguro sa isang batch sa akin, masabi ko na 10, ganun. Oo, pero ang liit lang talaga. Mostly, groomable pa yan. Along the grooming process, mag-develop pa sila. So, if you say about groomable, sir, hindi mga 70% lang or 60% na potential siya. Yes. Kasi ang liit, juvie pa kasi yung juvie maliit pala kasi yan mga groomers. So, ayaw naman natin ng magbigay ng assurance sa mga lalo na sa mga newbies. Yes. So, anong advice mo, sir? Mas mabuti yung show potential na or okay lang yung groomable? Depende kasi sa gusto ng groomer din. Kasi merong iba na gusto nila na ma-experience talaga yung buong process. Meron din gano'n na gusto nila maliit pa na yung juvie size. Pero meron din yung iba na player talaga. Gusto talaga small pero excuse me, ready to show. Yes. Yan na lang yung bilhin ng mga gusto talagang laban agad para totoo. Small pa siya, ready to show. So sabak mo sa show, after i-groom mo na. So may isda ka na panglaban talaga in the future pag nag-groom mo ng maigi. Pero hindi yan guaranteed, ha, show potential na binibenta mananalo, 'di ba, sir? Clarify ko lang din to. Kasi yung iba kala nila ready to show. Pero gusto nilang bilhin pero ayaw nila na matalo, gusto nila manalo. So, hindi yan guaranteed na. Wag na lang tayong sumali sa mga show kung ganyan kasi ganyan talaga ang show. Sa lahat talaga ang labanan. May nananalo, may nananalo. Sa sabong, meron talaga. Kahit pa gaano kamahal. Bawal ang hard loser. Bawal ang hard loser. So, again mga ka-groomers,
thankful tayo sa mga ideas na ni-share ni Sir Joseph ngayon at saka sa mga future contents natin about breeding. Sana marami pa tayong matutunan. And sir, anything to shout out or anything to add? Shout out ko lang yung kaibigan ko na nagpahiram sa atin ng yung first talaga na breeder ng NK, si Brad Allen Caliora and Sir Antonio Baloy. Siya talaga yung yung habi from Luzon na nag-offer sa amin na mag-breed yung NK. So, sabi ko, at first parang pa ako hindi kasi siya sobrang ganda, pero nagtaas ako sa jeans. Sa jeans na muna lang. Kasi parang hindi siya masyadong nag-groom. Kaya sabi ko, maganda ang jeans nito. Subukan kong i-breed. Siya yung nagbigay. Si Sir Antonio Baloy and yung true may Brad sa maternity, si Brad Allen Caliora. And shout out din kay Doc Elmer, kay siya talaga nagpapahiram sa atin ng mga si Doc Elmer. Meron nga bago dyan na Choy Roll na Sakura na import niya. Rayo rin. Grabe may coming pa daw. May coming pa. And of course, Troy Martin, yung nagpahiram sa atin ng yung import na Indo na Big Mama breeder. Yan yung nanay ng mga ngayon. Mga ilalaban natin. Abangan. Papakita ko mamaya mga isda, mga viewers. Then shout out sa lahat ng Black Mamba probiotic users. Thank you for trusting my enhancer. Yun lang. Ako may shout out pala sa wife ko. Kasi kahit wala na tayong time minsan. Wala na time minsan. So, yun lang sir. So again mga Hagromers, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.